So our next topic, trigonometric formulas and identities. So ano ba yung gagawin nyo dito sa topic natin na to? So most of the time, magpo-prove kayo ng mga identities. So unang-una, ano ba yung identity? So it is an equation involving the trigonometric function. So when we say trigonometric function, ito yung mga sine, cosine, tangent, cotangent, cosecant, and secant. Yun yung mga trigonometric function, which is valid for all values of the angle for which the functions are defined. So say for example, we have tangent theta equals sine theta over cosine theta. So itong mga to, basic identities ng mga to. So ito yung parang gagamitin nating mga formula para mag-prove ng other identities. So ano ba yung ibig sabihin pala ng valid for all values of the angle? So meaning, halimbawa, meron tayong tangent theta equals sine theta over cosine theta. Once na mag-substitute kayo dyan ng value ng theta, halimbawa 30 degrees, if for example, theta is 30, so ang mangyayari niyan, masasatisfy nyo yung equation. Ano ba yung ibig sabihin ng satisfy? Ibig sabihin, kung ito ilalagyan mo ng 30 degrees, tangent 30, mag-i-equal lang siya dun sa sine 30 over cosine 30. So you can check that by using your calculator. So tangent 30 degrees is square root of 3 over 3. And similarly, sine 30 degrees over cosine of 30 degrees is square root of 3 over 3 also. So, satisfy nyo yung identity. So, meron tayong guide or 11 guides dun sa pagpuprove ng mga identities. So, ito yung lahat ng mga yan. Okay? So, number 1, know the 8 basic relations and recognize alternative form of each. So, yung 8 basic relationships dito, ito yung walo dito sa taas. Okay? And then, yung alternative form, yun yung halimbawa dito sine square plus cosine square equals to 1. So, you can also solve sine square only. So, which means that is equal to 1 minus cosine square theta. So, same here, you can also solve secant square or tangent square theta equals to secant square theta minus 1. So, kailan ba kayo magsusolve ng alternative form or alternate form? So, depende dun sa given identities. So, kung kailan kayo maglalagay ng mga ganito, yung mga identities dito, depende rin yun sa given. So, yun yung number 1. So, number 2, know the procedures for adding and subtracting fractions, reducing fractions, and transforming fractions into equivalent fractions. So, kumbaga, ito na yung algebra ninyo. Yung pinag-aralan nyo sa algebra, i-apply nyo rin dito. Then, number 3, know the factoring and special product techniques. So, actually, ito rin yung pinag-aralan nyo sa algebra. So, ang kaibahan lang ngayon, may mga trigonometric functions tayo. May mga sine, cosine, tangent, etc. Number 4, use only substitution and simplification. Procedures that allow you to work on exactly one side of an equation. So, actually, mamimili kayo dito. And then, from that, magsasubstitute kayo ng mga trigonometric identities. Yung walo sa taas, depende dun sa given. Then yung number 5, select the side of the equation that appears more complicated and attempt to transform it in the form of the other side of the equation. So most of the time, meron yung equation na complicated. Meaning, marami siyang nakalagay na expression. Minsan naman, merong square root or radical sign. So, pipiliin nyo daw yon yung side na yon. Then, number 6. So, yun namang number 6, pwede nyo i-transform both side ng equation. Basta, make sure na ang kalalabasan niya, the same yung left tsaka right side. Then, number 7, avoid substitutions that introduce radicals. So, number 8, use substitution to change all trigonometric functions into the expressions involving only sine and cosine, din simplify. Pero actually, hindi naman lahat ng equation matatransform mo agad into sine and cosine.
Then number 9, multiply the numerator and denominator of a fraction by the conjugate of either. The conjugate of a two-term expression is the expression determined when the sign between the two terms is replaced by its opposite. So mamaya may example tayo ng number 9. Then number 10, simplify a square root of a fraction by using conjugate to transform it into the quotient of perfect square. So ibig sabihin naman nito, gagawin mo daw siyang, kumbaga, magiging perfect square siya, tapos pwede mo na siyang square root. So iisipin nyo mabuti, yung given, kunwari, meron siyang square root, tapos hindi perfect square yung nasa loob na fractions. So mag-iisip kayo ngayon kung paano siya gagawing perfect square. Ang gagawin nyo lang naman ay mag-multiply kayo ng conjugate or magsasubstitute kayo ng mga identities para maging perfect square. Minsan, kailangan nyo talaga ng trial and error pag di pa kayo sanay. Okay, so number 11, always keep your goal in mind. As you manipulate one side of the expression, you must keep in mind the form of the expression on the other side. Halimbawa, meron tayo dito. Kapag nag-manipulate ka dito, any side, make sure mag-come up ko dun sa kabila. So, ang goal mo ay yung kabilang side. Halimbawa ito, babaguhin mo. Dapat isipin mong mabuti kung ano yung gagawin mo dito para maging kapareho niya yung right side. Example 2.3.1. Use algebraic techniques to simplify or verify the given trigonometric expression. So, number 1, or letter A, simplify cotangent over cosecant theta by rewriting each trigonometric functions in terms of sine and cosine functions. Ito yung isang step kanina, yung number 8. So, mamaya naman, yung number 9, meron din tayo. So, dito, meron tayong cotangent sa cosecant. So, meron tayong identity na yung cotangent ay equal siya dun sa cosine over sine. Yun yung quotient identities natin. So, ang cotangent dito, theta equal to cosine theta over sine theta. Ito yung quotient identities sa taas kanina. Then, similarly, yung cosecant ay equivalent sa 1 over sine theta. Ito yung mga basic identities dun sa taas kanina, yung 8. So, papalitan mo ngayon yung cotangent ng cosine over sine. And then, yung cosecant, yun yung 1 over sine. So, yun lang yung ginamit dito, yung dalawa. Then, simplify nyo. Gamit yung knowledge nyo sa algebra. So, multiply nyo yung outside. Yun yung nasa numerator. Yung cosine multiplied by sine. Then, yung denominator, yung sine multiplied by yung 1. Or simply, baliktarin nyo to. Yung 1 over sine. O yung sine over 1 na lang. So, ito yon. And then, multiply nyo dun sa numerator. So, ang result nyan, cosine theta kasi ito, cancel na. Then, letter B, show that cosine over 1 plus sine theta equal to 1 minus sine over cosine theta by multiplying the numerator and denominator by 1 minus sine. Ito yung nasa step 9. So, we will multiply both numerator and denominator yung 1 minus sine. So, bali 1 minus sine, i-multiply natin siya dito sa both numerator and denominator nito. Okay? So, ito yon. So, yung cosine theta over 1 plus sine theta multiplied by ito. O, numerator and denominator. Simplify nyo ngayon. So, equal. Ito, multiply nyo dito. So, ito yan, cosine theta multiplied by 1 minus sine. And then ito, multiply ninyo gamit yung knowledge nyo sa algebra. Kumbaga ito ay a plus b multiplied by a minus b. So, ang result ay a square minus b square. Bali, ito yan. So, yung a square, yun yung 1. So, 1 square na yun. I-square nyo ngayon to, yung sine theta. So, sine square. So, 1 minus sine square. Then, from that, i-check na mabuti kung meron kayong identities na na-form. Kung titignan nyo mabuti dito, yung 1 minus sine square, yun yung una dun sa Pythagorean identities. So, ito yon.
Isosolve nyo lang yung 1 minus sine square dyan. Yun ay actually cosine square theta. So, ilipat nyo lang actually doon. So, 1 minus sine square equal to cosine square. So, papalitan nyo na ngayon ito ng cosine square. Ito. So, ito na siya, cosine square. Then, from that, yung cosine theta at yung cosine square, isa na lang yung matitira. Ito na yon. So, take note, hindi tayo nag-multiply dito. Pero kapag minultiply ninyo, at nag-come up kayo dun sa cosine theta minus cosine theta, sine theta, ang kalalabasan nun, magdi-divide pa rin kayo ng common factor dun sa numerator and denominator. So, same result lang. Letter C. Simplify sine square minus 1 over tangent theta sine theta minus tangent theta by factoring. Ano ba yung pwedeng i-factor dito sa numerator and denominator? Kung titignan nyo yung nasa numerator, at kung maaalala ninyo yung inyong algebra, kung meron kayong x square minus 1 equal to x plus 1, x minus 1. So therefore, this numerator, sine square minus 1, can be written as sine theta plus 1 multiplied by sine theta minus 1. So, ang in-apply yung concept, yung algebra, ito. And then, dito sa denominator, kung meron kayong xy, halimbawa meron kayong xy minus x sa algebra, pwede nyo i-factor out yung common factor na x. So, ang result nyan ay x multiplied by quantity y minus 1. So, similar lang dito sa denominator. So, meron kayong common tangent theta. So, you can factor out tangent theta. So, tangent theta, yung sa common factor ninyo. So, matitira ngayon, sine theta minus 1. So, therefore, you can divide now sine theta minus 1. So, ito na yung simplest form natin. Sine theta plus 1 over tangent theta.